Sana magkaroon na ng magandang umaga. Kailan pa magkakaroon ng magandang umaga? Kung kayo masawain sa batas ng Diyos. Kamu kayo, 10 Commandments. Yan ang original na batas noong panahon pa ni Moises. Dahil ang nagagalap sa ating panahon sa karamihan ng taong namamatay dahil sa kagawan ng mga relihiyon nagliligaw sa mga tao na hindi hinayag ang katotohanan na ang Diyos ay galit sa mga propetang sinungaling at nagdadala ng tao, nag-aakay ng tao. Ang tanong, saan nila dadalhin ng mga taong inaakay nila? Kamukha ng Katoliko Romano, Iglesia ni Cristo, Born Again, Saksi ni Jehovah, at iba't iba pang mga relihiyon dahil 150,000 ang relihiyon sa Pilipinas. Ang tanong, inutusan ba kayo ng Diyos na mag-akay ng tao? O sarili niyong plano? Noong panahon ni Moses, hindi ba inutusan ng Diyos si Moses para akayin niya Israel, dalhin niya sa Diyos, sa bundok na Sinai? Yan ba ginagawa nyo ngayon? Saan nyo dadalhin ng mga tao na inaakay nyo? Sa langit o sa impyerno? Alam ko sa impyerno yung dadalhin dahil sinagpang nyo yung pain ni Satanas. Anong pain ni Satanas noong panahon ni Jesus? Hindi ba yung pagpapayaman? Ipinakita ni Satanas kay Jesus ang kayamanan ng bansa at yan ang hinahangan ninyo. Malibot nyo ang mundo para maakay ng mga tao. Saan nyo dadalhin? Kay Satanas. Naliwanag yan. Matthew 4:8. Dahil nung panahon ni Moses, sinabi ko sa inyo, hinanap niya muna ang Diyos bago niya naakay ang mga tao. Sa ibang paraan ng paghanap, dahil susumbatan niya ang Diyos, dahil hula ang kanyang kapatid na propeta na si ano pangalan? Miriam na ibinilago ng mga Ehipsyano doon sa Ehipto dahil sa panghula. Ayaw nilang isang tao manghula, kaya ibinilago si Miriam. At nung makilala ni Moses na kapatid niya pala si Miriam, tinanong niya kung ano ang sabi ng Diyos. Ang sabi ni Miriam ay ganito, sabi ng Diyos, magpapadala siya ng tagapagligtas. Hanggang ngayon, wala pa yung tagapagligtas. Hinintayin namin, sabi ni Miriam. Ganun ba? Ngayon, saan naroon ang Diyos ngayon? Ang sabi ng iba, sabi niya, nasa bundok ng Sinai. Ngayon, hindi naman niya inangad na punta sa bundok ng Sinai, kundi pinarasuhan si Moses ng mga Ehipto dahil sa kamatay ng mga tao na hindi alam kung sino pumapatay. Dahil sa hula nila, namamatay mga tao, mga sundalo na mararahas dahil sa pag-abuso sa bayan, sa mga taong mamamayan, at pinapatay ni Moses sa pamagitan ng sakal. Kaya walang maniwala na maliit na tao na pumapatay, kundi isang malaking tao, sabi nila. Dahil hindi magagawa ng maliit na tao na pumatay, na sakal lamang. Kaya suspect nila si Moses. At hindi nakatanggi si Moses dahil siya nga pumapatay sa mga tao, mararahas, mga sundalo na nagpapahamak sa Israel. Magwagawa ng gulo dahil ayaw ni Moses ang gulo-gulo. Hindi pa man siya alagad, ayaw niya ang mararahas ng mga tao. Kaya itinapon siya ngayon sa tinatawag na wilderness. Alam niyo wilderness? Sa isang malawak na lugar na hindi maabot ng sino ba sa magitan ng lakad. Ngayon, itinapon si Moses doon, binigyan siya ng baon, isang balot na pagkain at isang container na inumin para makasurvive
So, pagdating ni Moses doon sa Madian, hinimatay siya doon dahil sa gutom at pagod. Nakita naman ng kapatid, mga anak ni Jethro, yung 7 dalaga na si Moses ay nakita lang hinimatay doon sa pangpang nila at inalagaan nila at ginagawot. Nakita naman ng kapatid na panganay, ang sabi niya doon sa mga kapatid niyang 7, "Hoy, alam kong nainlove kayo dyan, pero alalahanin niyo yung tradisyon natin ha, kung sino ang panganay, siya maunang mag-asawa." So walang nagawa yung mga 7 magkapatid kundi ibigay sa panganay na bilang asawa ni Moises dahil napagaling na lang si Moises at inalagaan nila. Noong ngayon lumakas si Moises, ano pangalan yung panganay na anak ni Jethro na siyang naging asawa ni Moises? Nag-usap sila dalawa at sabi mo, hinahanap mo ng Diyos. Tinatanong mo sa akin kung saan naroon Diyos. Nandiyan o sa tuktok ng bundok, naglalagablab na bulkan, umaapoy, galit na galit yan. Yan, palatandaan na ang bulkan ay naglalagablab at nag-aapoy at pumuputok, galit ng Diyos. So, ano sabi ni Moses sa kanyang asawa? Ipaghanda mo ako na baon dahil aakyat ako sa bundok. Anong gagawin mo? Sabi yung asawa, susumbatan ko lang yung Diyos. Bakit mo susumbatan? Kasi pinangako niya na magdala siya ng tagapagligtas. Hanggang ngayon, wala pa. Sabi ni Moises, ganoon ba? O sige, makalakas sa loob mo, sumbatan mo ang Diyos. Siyempre, may tapang si Moises. So, umakyat sa bundok. Pag-akyat sa bundok, hindi ba nagsalita yung punong kahoy na naglalagablab na hindi nasusupok? Ano sabi yung punong kahoy? Moises, alisin mo ang sapi ng iyong talampakan dahil ang tinutungtungan mo ay lupang banal. Ibig sabihin, sagrado yung lupa na kinaroon ng Diyos. Nagulat si Moises, yung tapang niya, napalitan, natakot, nasindak. Bakit? Kilala siya. Moises. Tinawag siyang Moises. Kagaya ni Propeta Jeremias. Bago pa na sinila si Moises, ay si Miriam, kilala na Diyos at inalal niya propeta, di ba? Doon sa Jeremias, Kapitulo 1, 5. Huwag mo sabihin, bata ka. Sabi niya. Dahil mula pa na nasa tiyan ka ng ina mo, kilala na kita, binanal na kita. Isinilang kitang propeta sa mga bansa. Di ba ganon kay Jeremias? Ganyan din si Moises. Nasa tiyan pa lang na kanyang inay, ay pinili na ng Diyos na maging propeta. Kaya wala nakakalam kundi ang Diyos. Ngayon, nagsalita yung punong kahoy. Ano yung hawak mo? Baston ko. Tapon mo sa lupa. Tinapon niya sa lupa, naging ahas. Ngayon, hawakan mo ulit. Sabi ng espiritu na naglalagablab na punong kahoy, yung tinig. Sabi niya, hawakan mo sa buntot. Hinawakan niya sa buntot. Naging baston na naman. Kaya yun, nasabi ng Diyos sa kanya, yan ang gagamitin mo para maakay mo ang Israel sa aking harapan. Kaya sinusugo kita para dalhin mo sila sa aking harapan. Di ba ganon? Kaya naniwala ngayon si Moses na yung hula ni Miriam, siya pala yung sugo na pinangako. So, bilang sugo, inakay ba niya Israel sa bundok ng Sinai? Yes, pumasok doon sa Paraon at hiniling niya ng kalayaan ng mga tao. Dahil pinaglaban ni Moses ang kalayaan,
Bakit kalayaan ang sinasabi ng Diyos diyan? Dahil ang Ehipto ay marahas na gobyerno. Wala kang pagkakataon na gumawa ng anuman maliban kung utusan ka ng Paraon. Kaya ang Paraon na yan, bilang hari sa Ehipto, walang kalayaan ng mga Israel na gumawa ng gawaing Ehipto. Mabuti pa yung Ehipto, ngalayo silang maghanap buhay, pero ang Israel ay inalipin na sila ang ginagawa ng mga tinatawag na sila magagawa doon sa Ehipto, dahil inalipin nga sila ng batas ng gobyerno si Paraon at wala silang kalayaan na maging mamuno man lang sa Ehipto, kaya alipin sila lahat. Kaya dumadaing mga tao dahil sa hirap ng buhay, hinihiling nila ang kalayaan. So, naganap ba yung kalayaan? Naganap yan. Yan ang kabuuan na Eksodo. Kung basahin ninyo kung paano pinalaya ni Moses ang mga Israel sa bayan ng Ehipto dahil sa hirap ng buhay nila, dahil alipin sila. Laborer kung tawagin, manggagawa lang. At ang sweldo nila ay kontrolado. Walang sapat. Underweight kung tawagin. Malig na sweldo, mahirap pa trabaho. Kaya humingi sila ng kalayaan sa Diyos. Ang Diyos naman ay pinakinggan sila dahil sila ang Israel. Alam niyo, Israel, original naman na namba sa Diyos bilang espiritu. Yang Israel na yan. Kaya ngayon, nung makalaya sila sa Israel, sa anong paraan? Sa pagtawid nila doon sa dagat na pula. Anong nangyari sa dagat na pula? Nung umakyat sa bundok na mataas na buhok si Moises, inunat niya kamay pati yung baston. At anong nangyari sa dagat? Hindi ba nahati? At yung lalim ng dagat ay dapat putik. Bakit umaalikabok? Tuyong-tuyo. At doon dumaan ng Israel hanggang sa kabila ng bundok sa dagat. Ngayon, noong nabiyak yung dagat at nakalusot na, malapit na doon sa pampang yung mga Israel, sumunod naman ng mga sundalo ni Paraon para pagpapatay yung mga Israel. Bakit patay nga ang Israel? Dahil kabawasan ng income ng Israel o Ehipto. Kabawasan yung populasyon ng Israel dahil marami na sila, dumami sila. Kaya ang buwis ay binabayaran nila sa Ehipto. At yan ang nangyari kung bakit yumaman na Ehipto. Kaya nung tumakas sila, ang sabi ng Paraon, gantihan niya sila. Nangyari ba yun? Dahil habang tumatakbo sila na may kabayo, lumitaw yung haliging apoy sa gitna nila at yung mga kabayo na sindak ayaw tumakbo. Kaya yung Israel nakarating doon sa pangpang. At nung makarating na sa pangpang, nawala yung apoy na humadlang sa mga kabayo. At tuloy-tuloy sila doon sa gitna ng dagat. At nandun sila sa gitna ng dagat, nagiba yung pader ng dagat at nalunod lahat ng sundalo ni Paraon. Kung si Paraon ay sumama, pati si Paraon ay namatay. Kaya pinalood niya yung kamatay ng kanyang mga sundalo.
Kaya umuwi siya sa Egypto, si Paraon, at nalulungkot. Tinanong ngayon yung asawa niya, itong asawa ni Paraon, siya ang girlfriend ni Moises na inagaw ni Paraon. Ano sabi yung asawa niya? Ikaw kasi, nilalabanan mo si Moises. Anong hamon mo kay Moises? Dahil akala mo, ikaw ang kinaronan ng Diyos. Wala kay Moises. Anong sagot ni Paraon? Ang Diyos ni Moises ay siyang tunay na Diyos. So, doon tumawa yung asawa ni Paraon dahil talaga mahal yung asawa niya si Moises. Kaya lang, wala nagawa. Dahil makapangriyan si Paraon kung anong gusto niya mangyari, siya mangyayari. So, magmula noon, nandun na sila sa bundok na Sinai. Sinampan nila ang Diyos, di ba? At nung sinasampan nila Diyos, nagayulo si Moises sa bundok ng 40 araw at 40 gawi na hindi kumain at binom. Dahil pinalakas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Ito naman nahalo sa Israel na siya si Kore. Bakit napasama si Kore na hindi dapat sumama dahil siya Ehipsyano? Bakit napasama? Dahil sa binatas ni Paraon, nalagyan ng pulang dugo ng bahay ang mga palayasin niya. Bakit nilagyan ni Aaron yung bahay ni Kore ng dugo? Hindi naman Israel si Kore, kundi siya Ehipsyano. Dahil sa anak ni Kore na girlfriend ni Paraon, ayaw niya na maiwan yung girlfriend niya, kaya pati yung bahay pinintura niya na pula na dugo. Kaya si Kore pinalayas pati yung mga anak niya. Alright. Yan ang dahilan. Si Aaron na may kagagawan ang pagsama ni Kore na siya rin nagtayo ng isang guyang baka na galing sa mga kayamanan ng mga Israel. Dahil sabi nila, wala na si Moses, hindi na dumarating. Kaya gumawa tayo na sarili nating Diyos, sabi ni Kore. Kaya gumawa sila ng guya. Ibigay niyo ang inyong maghinto at siya gagawin kong Diyos, sabi ni Kore. At yun ang ginawa nila. Ano makatapos na ayun ni Moses, bumababa sa bundok, hawak niya yung 10 utos, matapyas na bato, at nakita niya yung Israel sumasamba sa guyang ginto na tinayo ni Kore. Anong ginawa ni Moses? Hindi ba niya tinapon yung tapyas na bato sa guya at nasunog? Dahil anong ginagawa yung mga Israel na inakay ni Moses, na nilinglang ni Kore? Yon ang kanilang sinasamba. At nagsasaya sila, nadatnan ni Moses, kumakain sila tuminom, nagsasaya, nagtipesta, dahil nakagawa sila ng ibang Diyos na yan ng guya. Kaya nung itapon ni Moses yung 10 Commandments, natapyas naman to sa guya, nasunog yung guya, at nagalit si Moses sa kanila. Ano sabi ni Moses? Ang panig sa akin ay dito sa kanan ko. Yung panig kay Kore, diyan sa kaliwa ko. Ano nangyari? Nabiyakan lupan, lumindol, at nilamon yung mga sumunod kay Kore. So, ganyan mangyayari sa panahon ni Jesus. Ihiwalay niya ang tupa sa kambing, at ilagay niya yung kambing sa kaliwa at yung tupa sa kanan.
At yung nakalagay sa kaliwa ay pagpapatay niya lahat. Hindi ba yun na nasulat dyan sa Matthew 26? 26:31 o si basahin? Mateo 25:31. Abay, sige ba? Sige. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niyang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa kanyang luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakatanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging tagaibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. O malinaw na nung panahon ni Moses, hindi ginagawa ni Paraon yun. Yung mahirap, manatili naghirap. Yung mayaman, manatili mayaman. Hanggang ngayon sa panahon natin, yung mahirap, manatili naghirap. At yung mayaman ay yumayaman. Dahil sa kapabayaan, sa tungkulin. Dahil ang taong bayan ay ginugutom. O bibigyan nyo ayuda. Sapat ba yun? Nakabuhay ng tao yung ayuda, 3 bigas, 3 kilong bigas, 5 sardinas, kape, asukal. Yan ba ang ayuda na sinasabi ng Diyos? Tulog sa mamahirap. Kaya hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, hindi ginagawa ng gobyerno yan sa mga tao, kundi pinababayaan nila kanilang mamamayan. Kaya nagaling din ng Diyos sa panahon natin. At hiwalay niya rin ngayon ang tupa sa kambing. Sige na. Bakit kailangan ang mga tupa ay matipon sa kuralan ng Diyos? Dahil sila ang tagapagmana sa kaharian na naghintay. Dahil sila ay tumulong sa kapwa-tao. Nabilanggo, dinalaw nila. Nagkasakit, dinalaw nila. Yan ang ginagawa ngayon mga taong mababait sa panahon natin. At hiwalay ngayon yung tupa sa kambing. Kaya panahon na kayo mag-isip-isip. Kayong nasa gobyerno na nagpapanggap na Paraon, na makapangyarihan gobyerno at kinatatakutan ng mga tao. So, ngayon naman, ang mga taong pasakop sa Diyos na sila mga tupa na gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa at tumutulong sa kanilang kapwa ay ihiwalay ng Diyos. Kaya panahon na maganap na yung paghiganti ng Diyos sa mga tao na nakasulat doon sa Deuteronomio 28:58. Yung pamagat muna sa 28:1.
pagpapala ay sasalitain sa bundok ng Gerizim. Oh, yun din ang sinabi niya sa bundok ng Sinai, doon sa Levitico 26:1. Dibasahin. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. O so, kayo ba ay sumusunod sa Diyos? Ginawa ba ninyo ang ginawa ba ninyo mga mabuti sa inyong kapwa? O pinabayaan nyo ang inyong kapwa? So, ngayon, panahon na naihiwalay ng Diyos ang tupa sa kambing. Kaya ang makambing, lilikulin niya lahat. Ituloy mo doon sa 25 ng Mateo kung anong gagawin niya sa kambing. At yan ang nagagalap sa pangako niya doon sa bundok ng Gerizim. 28:58. Kung gayon, Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan. o yan ang parusa sa mga taong hindi tumutulong sa kanilang kapwa. Hindi maway sa kanilang kapwa at pinababayaan ng kanilang kapwa. Ituloy mo. Na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. O bakit? Inanda ng Diablo dahil sinunod nila yung alok ni Diablo, ang pagyaman. Hindi balik sila yung mayaman at ang maghirap ay maghihirap lamang. Kaya lahat ng sumunod sa pagyaman ay nalinglang ni Diablo. So, lahat ay kamatayan ngayon. Tuloy mo ngayon doon 28:58 na Deuteronomio. Kung ang tao ay ayaw sumuko sa Diyos at sumunod sa Diyos, ito ang gagawin ng Diyos. Sa mga tao, Israel, at ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil ang Diyos mismo, sinabi niya sa Deuteronomio 10:12. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati Upang kayo, at kakilakilabot na pangalan, ang Panginoon mong Diyos, kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo, at ang salot sa inyong binhi, na malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. alright. Kasi kasi ang utos ng Diyos sa Deuteronomio 10:12. Pag inibig mo ang Diyos, ibigin mo rin ang kapwa mo. Pag inibig mo ang kapwa mo, inibig mo ang Diyos. Pero pag pinababayaan mo ang kapwa mo, pinababayaan mo ang Diyos. Dahil sabi niya doon sa 25, di ba? Kung ano nga ginawa mo dyan sa kanilitan na yan, na sumasampalataya sa akin, hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Ngayon, kayong nasa gobyerno sa ating kapanahunan, anong ginawa niyo sa mamamayan? Di ba, gumawa kayo ng batas-batas na mga sarili yung kamay, hindi niyo hinihipo man lang. Yan ang sabi ni Jesus doon sa Matthew 20, nung tuligsayin niya ang gobyerno. Saan ba yun? 23. 23. 4. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao na tapat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang mga daliri. So, yung mga batas-batas na vaccine, kung ano-ano batas-batas yan, nahula ni Daniel, na putik na batas, na ilalalakip nyo sa bakal, parang kunyari, matibay na batas, pero yan ang sinabi ng Jesus. Gumawa kayo, bumagbigkis kayo ng batas, na daliri man lang ninyo, ay hindi nyo ginagawa. So, itong bagay na ito, ay sinisiyasat niya ng Diyos ang bawat gawa ng tao. So, itong panahon na ito, maganap na yung hula ni Moses sa Deuteronomio 22:58. Nabasa na kanina, di ba?
28, 1tuloy mo hanggang 60. At kanyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal. O, di ba ngayon, naglalagalap ng mga sakit na hindi nyo maintindihan? Kayo mga doktor, pangaas kayo kasi. If symptoms persist, consult the doctor. Kahit na siya ay kinukulam, i-consulta mo sa doktor. Makikita ba sa x-ray makukulam? Makita ba sa x-ray ninyo yung inikanto? Hindi po. So, kayo mga doktor ngayon, hindi ba niyo nililigaw ang mga tao dahil sa larangan na salapi na udyok ni Satanas ay kinagat ninyo? Dahil kahit naman matay ang tao, magbabayad pa rin eh. Si Jesus, hindi niya ginagawa na yun. Dahil pag pinagaling niya mga tao, walang bayad. Kaya kinukumpitansya ninyo ang karya ng langit. Kinukumpitansya ninyo ang karya ni Jesus. Bagamat si Jesus ay binigyan ng Diyos sa karapatan na mamahala sa mga tao, pero pinagsikapan nyo kayo mamahala. Wala naman kayong kakayahan. Ayan, malapit na naman na eleksyon. 2025. Anong plano nyo sa eleksyon na yan? Dadayan naman ng tao sa counting? Hindi ganyan ang pagpili ng Diyos sa panahon ni Moises. Kahit na ng panahon ni Jesucristo, hindi ganyan ang pagpili ng Diyos. Sa paraan sa pamagitan ng botohan. Noong panahon ni Moises, hindi pinalaan sa botohan. Tandaan nyo, Deuteronomio 1:9. Humirang ng mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong iyon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ninyong Diyos ng inyong mga magulang na makalibo pa sa dami ninyo ngayon. At kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kasi, pagpapala sa pagsunod, di ba? Pangako ng Diyos yan. Paano tayo pagpapalain? Hindi naman kayo sumusunod. Dahil sa 10 utos. Nilabag nyo 10 utos. At binihag nyo mga tao sa maling batas-batas na yan. Kaya galit ng Diyos sa panahon natin. Kaya sinumpa niya sa Deuteronomio 58, 28, hanggang 60, tuloy mo. Nalilipulin niya ang tao dahil sa galit niya, dahil sa pagsuwain ng tao sa 10 utos, at hindi nila inibig ang kanilang kapwa na gaya sarili na inutos niya sa Deuteronomio 10:12. Kapag inibig mo ang Diyos, ibigin mo rin ang kapwa mo. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Pilipinas, ano ang inihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot kayo sa Panginoon mong Diyos. Lumakad kayo sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin nyo siya, at paglingkuran ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso nyo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. So, ikabubuti ba ang sumunod sa palatuntunan ng Diyos? Kagaya na sinabi niya sa 10 Commandments, 6 na araw gagawa ka. Sa 7 araw ay sabat sa Panginoon mo Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Hindi ba sabi ng Diyos? Ikaw at ang inyong maalipin. O kayo at ang inyong mga alipin sa kumpanya o namang kumpanya yan, itigil niya yan pagtatrabaho na araw ng linggo. At kayo sumamba sa araw ng linggo. Saan kayo sasamba? Kung saan naroon ang Diyos, doon kayo sumamba.
Huwag kayo sasamba sa simbahan na walang Diyos. Tandaan nyo dahil sabi ng Diyos kay Moses, akayin mo ang tao para sambay ako dito sa bundok. Ngayon, ano yung bundok? Hindi ba yun ang kanyang kaharian? Doon niya itinayo ang kanyang kaharian sa bundok ng Sinai. At doon niya binaba ang mga batas na dapat gawin. Kaya kayo mga kumpanya o anuman na trabaho, pagtatrabaho sa araw ng linggo, itigil nyo yung pagtatrabaho ng linggo. Kayo at ang inyong maalipin o manggagawa ay patigilin nyo sa pagtatrabaho. Palayain nyo sila para ang Diyos naman ay hindi nagagalit. Dahil yan ay batas talaga. Tuloy mo. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na maipalipol kayo at maibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Okay? Hindi ba nagagalap na rin yan? Pinalalayas tayo ngayon dito ang China. Gusto lang kinin ng Pilipinas dahil sa hindi pagsunod sa 10 utos. So, paano na pag mag-isip-isip kayo? Ano sabi ng Biblia kay Moses? Kung paano nagagalak ng Diyos na kayo'y paramihin at gagawin kayo mabuti. Gayon nagagalak ng Diyos na ipalipol kayo. At pakakaunti kayo sa bilang. Okay, di ba kumukunti ang bilang ng tao? At sino inutusan niya manlipol? Si Satanas. Dahil sa mga baksin na yan, ayan na naman. Demvax yan naman, baksin na naman, ayan na. Kaya na yung mga Demvaxin. Leptospirosis na sinabi nyo. Pati ihi ng daga. Pinagbibintangan ninyo na yan ay talaga salot na pinairal ng Diyos sa sangkatauhan para malipol tayo. Huwag nyo pagbibintangan ng lamok o daga man lang o ano man, palaka man lang na ginagawa ninyo. Kayo mga mambubola ng mga dalubhasa, scientist. Hindi ba inayag ko na sa inyo na ang scientist ng California na gumawa ng vaccine ay nangumpisal na yung vaccine na yan ay may halong lason na yung pinampatay kay Sigaray. First dose, second dose, third dose, patay na si Sigaray. Ngayon, pinailan niyo yung vaccine na yan, bakuna na yan, na siyang kinamatay na maraming tao. Hanggang ngayon, lahat na nabaksilan ay inag-inutil, sakitin, balik-balik sa ospital. Kamo kayong alaga namin dyan sa Taiwan, balik-balik sa ospital. Dahil sa pagagawan ng vaccine na yan. So, sino manlilipol ngayon? Sa panahon natin. Kayo na rin naman lilipol. Ginagayo ng Diyos. Nalipol ng tao dahil sabi nyo marami ng tao. Hindi na nyo kaya pakainin. Samantang ang yaman na ng Pilipinas, trilyon na pera ng Pilipinas doon sa Switzerland na bangko. Dahil meron tayong tinatawag na backup, gold backup. Kaya ang backup na yan na gold na hawak ng pondo ng Switzerland ay 70 tinuladas na gintos na ginagawa ng pera. At na ngayon ang umiiral sa ating panahunan na siya yung pabuwala sa mga tao. So, salib ng tao ay maganda ang buhay. Lalo naghihirap ng buhay. Dahil pamahal na bilihin, wala naman kayong magawa.
Wala kayong price control council. Hindi kaya kontrolin ng presyo ng bilihin. Dati, isang salop na bigas ay 9 piso lang. Ilang kilo yung isang salop na bigas? Maaring 2 kilo. Ngayon, magkano ngayon isang kilo na bigas? Mauwi na ata 100 isang kilo. At malapit na. Dahil nagugulo kayo, dahil hindi nyo kayang pamalaan ang Pilipinas na sa inyo pinagkatiwala ng Diyos. Dahil kayo ang gumawa ng paraan para kayo'y mamahala. Ipinaraan nyo sa butuan. Samantala si Moises, hindi niya pinaraan sa butuan. Siya ang namili sa mga taong hinalal niya. Balik mo doon sa Deuteronomio. Bakit pinaraan nyo sa butuan? Para madaya nyo ang mga elektor. Dinadayo nyo sa counting. Sa pamagitan ng mga fax machine na yan, kung ano-ano machine na yan, ang ginagamit nyo, pandaraya sa counting. Kaya pala nag-uuna kayo na tatakbo bilang politiko dahil malaki ang pakinabang pag kayo na nakaupo. Ito rin ba? Paanong madadala kung mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? O see, yan ang problema ni Moises nga. Kaya naghalal siya ng katuling eh. Dahil ang pagkakaalitan, ang dami ng pagkakaalitan, no? Ang dami dyan sa dyaryo. Pag-aaway na mag-asawa, paghiwalay na mag-asawa, yan ang problema. Dahil yan ay bawal sa Diyos. Yung hiwalayan yan at kasal-kasal na yan na ginawa ng mga pare. Dahil batas ng relihiyon yan. At pinayagan naman ng gobyerno, which is bawal sa Diyos. Di ba yun ang kalaki sa pugutos? Huwag mong angkinin ng asawa ng iyong kapwa. Huwag mo angkinin ng pag-aari ng iyong kapwa. Lahat ng bagay ng iyong kapwa. O ano ginagawa ninyo? Nagaganap ngayon, pati pera ng kapwa mo tao, inaangkin nyo, niluluko nyo sa pamagitan ng mga sulat-sulat ng batas-batas na yan, na napakarami na hindi maintindihan, at kayo rin ang gumagawa yan. Dahil ang krimen ay ginawa nyong negosyo. Kaya ang krimen, negosyo ngayon. Sa panahon natin, dahil nilabag ninyo yung 10 utos. Ang 10 utos ay nasabi, huwag ka magsasaksi na hindi katotohanan sa iyong kapwa. O, kamukha yung problema ni yung mayor ng Bamban. Ano ngayon nagaganap? Hindi ba kasinungalingan nila ng mga lahat na nangyayari? Bakit nakalabas yung mayor nakatakas sa Pilipinas na wala kayong alam? Pwede ba na hindi nyo alam? O baka kayo nasulan ng pera niya dahil basta nasulan kayo ng pera, wala kayong nakita. Hindi ba yan ang bawal sa Diyos, sa batas? Rule of law, Exodo 23, o 23:7, huwag kang tatanggap ng suhol. Dahil ang suhol ay bubulagin niya ang matang nakakakita. Exodo 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. O see? Paano nakatakas si Mayor Po ng Bamban? Suhol. Dahil kayo mga batas,
sundalo na suulan, mga abogado na suulan. Ay alalahanin ninyo na walang may liligid sa mata ng Diyos. Doon sa Deuteronomio o Jeremias 17:9. Ano sabi ng Jeremias 17:9? Basahin. Kaya lahat ng ginagawa nyo, nakikita ng Diyos yan. Kaya ang Diyos ay galit na galit hanggang ngayon. Kaya ito mga dilubyo na nagaganap sa ating panahon na sinasabi nyo climate change. Walang kalutasan ng climate change, kundi Diyos lang ang makalulutas yan. Yeah. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. So, alam ba ninyo na mayroong hukuman kami sa langit at mayroon kayong hukuman sa lupa? Dahil ang hukuman sa lupa, madadaya ninyo. Pero hukuman ng langit, hindi madaya kailanman. Dahil ang tao alam niya na sinungaling. Bakit? Makatakas ang kriminal. Kung hindi yung bigyan ng daan ng pagtakas. Alalahanin nyo yan. Jeremias 16:17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang mga lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. So, mayroon ba kayo maililingid sa Diyos? Kaya kayo, mga nasa gobyerno, na sinungaling, at sabi niya, tulisan kayo magnanakaw. O, siyang umakusa dito bagay nito ha. Sinabi niya sa akin noong 1990s pa. Ngayon, sinundan niya sa panahon natin, 2024. Hugad daw ng tulisan na magnanakaw ang Malacanang. Dahil dinadaya nila batas. Lahat ng tao na walang kawalayan sa batas ay dinadaya. At ang krimen ay ginagawa niyong negosyo. At lumala ng estado ng panahon. Kaya galit na galit ang Diyos. At tayo lahat ay lilipulin na. Pakakaunti na sa bilang. Hindi ba yun sinabi ng Biblia? Kung paano nagagalak ng Diyos na kayo paramihin, ganyan magagalak ng Diyos na kayo lipulin at ipapatay. Sino namamatay tao na kayo sa panahon natin? Hindi ba yun nakalagay sa Apokalipsis? Yung 4 na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na pumatay. Yan ang kaaway natin ngayon. Apokalipsis 7 mula 1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglayang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So, yung anghel na umakyat sa sikatan ng araw, walang iba kundi si Jesus na nagtatanggol sa sangkatawan upang huwag patayin. So, yan na nagaganap sa ating kapanahunan dahil ang Diyos ay papatayin niya lahat ng makasalanan, di ba? At siya rin na nagsabi na huwag niyong ipahamak ang lupa o ang dagat man hanggang sa amin matatakan ang mga noon ng lingkod ng ating Diyos. So ngayon, itong matatakan, papanig kaya kay Kristo? Dahil si Kristo, siya ang pinagkalooban ng Diyos, ang pamamahala sa lahat ng tao. Kaya inaagaw ng mga politiko yung papel ni Kristo na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon
gusto nila sila ang maging hari. Wala naman sila nagawa sa bayan, kundi pagkakapera ng bayan na siya ang alok ni Satanas. Nung alokin ng Satanas si Jesus ng kayamanan, tinanggap ba ni Jesus? Anong ginawa ni Satanas? Nung magkikwentro sila, Matthew 4:9. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yan ang sabi ni Satanas kay Jesus. At anong sabi ni Jesus? Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, anong ginawa ngayon ni Satanas? Nang magkagay iniwan siya ng dyablo, at narito, nagsidatingan ng mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Yan ang nagaganap sa ating kapanahunan. Kaya ang mga anghel na kasama ni Jesus sa langit, siya naglilingkod sa atin. Kaya ngayon, panahon na para magising kayo sa katotohanan na Jesus ang dapat maghari sa katawan, hindi mga politiko. Dahil ang politiko, walang magawang mabuti sa bayan. Tandaan nyo, inililigaw lang ang maraming tao na walang malay sa batas. So, ngayon, gumising na kayo, papanig ba kayo kay Jesus o papanig kayo sa demonyo? Sino gusto maghari? Demonyo o si Jesus? Jesus. Mag-isip-isip kayo. Marami pa ako sasabihin tungkol sa bagay na yan. Kaya kung mayroon kayo maintindihan, magtanong kayo para sagutin ko ng wasto, para walang pag-aalilangan. Okay? O hanggang dito lang ang sasabihin ko sa inyo. Babalikan ko pa kayo. Maraming salamat po, Pastor Leonidas. Kagaya po ng sinabi ng una, ay gayon din po muli ngayon. Nasa comment section po yung may mga katanungan at yun din po sa mga nais ng kagalingan na magmumula kay Pastor. Comment na lang po kayo sa baba. Magandang tanghali. Lahat